Tayo pong lahat ay tumayo. Mateo 7:24 at 25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at bineyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Isama-samang manalangin.
Makapangyarihang Diyos, Panginoon at Diyos ng buong sanglibutan, kinikilala po namin ang iyong pagkahari at kaluwalhatian na sumasa buong sanglibutan. Tinupad mo ang iyong pangako na narito ka at ikaw ay aming kinakatagpo, O Ama. Ngayon ay bayaan mo, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan at itanghal ang iyong kaluwalhatian sa buong sanglibutan. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po natin sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa.
Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayong umaga ay sama-sama po tayong umawi sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating buong puso para po sa Kanya. Tayo po yung umawit. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Tayo po lahat. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. To the
Diyos po ang mataas na papurit pasasalamat. Ngayong umaga pong to, gusto ko pong i-introduce po sa inyo yung bagong kanta. Bagong kanta po siya sa karamihan, pero sa mga kabataan is, familiar na po to. And sabi po sa kantang to, nire-remind po tayo nito na kahit anong pagsubok po yung dumating sa atin, or kung ano po yung mga challenges na meron po tayo, lalo na po sa pamilya natin, kung si Lord po yung pundasyon natin, or yung firm foundation po natin, kahit ano pong bagyo or sakuna po yung dumaan, is hindi po tayo nito matitinag. Ngayong umaga pong to, samahan niyo po ako sa pag-awit. Christ is my firm foundation, the
kong iparinig, pasasalamat sa'yo, Jesus. Ibig kong ipabatid. Pagpapala mong hatid, lagi kong nakakamit. Dakilang pag-ibig, wala nang higit. Kahit bata man ako, nais kong magpuri sa'yo. Walang mali, walang hinto, ang papuring alay ko. Kagalakan ng puso ko, ihahayag sa'yo. Itatanghala ngalan mo, O Jesucristo.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ay nandito tayo sa ating banal na templo para papurihan, sambahin ang ating makapangyarihang Diyos. Napakaganda po ng ating topic at ito ay tunay na sisimulan natin sa sunod-sunod na mga topics natin at ating pag-aaralan tuwing araw ng linggo. Kanina, bago kami, kanina ay sa aming online Sunday School ay tunay na sa pangunguna ng Elder Pearl at ang aming tagapagturo ay aking may bahay na kapatid na Doris. Ay dito nakita yung talagang isang matatag na pamilya. Kasi umattend po dito ang ating Pastor katabi niya ang kanyang may bahay na si Nirsa, aking pinsan si Nirsa, at ang kanyang mga anak ay nandoon. Kitang-kita po natin dito yung tunay na pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, at pagbabad, pag-aaral ng banal na salita ng Diyos ng isang pamilya. Magkakasama sila. At tunay na sa umaga pong ito, sa umpisa po ng ating pag-aaral, ay pag-aaralan natin ano ba talaga ang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Tayo po ay tumayo at ating basahin ang Josue 24:15b. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita, tayo po ay makakaupo na. Very basic po ang ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito. At unang-una po nating paksa ay tunay na ang pamilya na nakatayo sa Diyos at ang pundasyon ay ang ating Panginoon ay hindi madaling matitinag. Ito po, this verse highlights that the godly home is built or should be built on a firm foundation. Ang foundation po natin ay ang ating Panginoon. Na nandoon ang bawat isang miyembro ng ating family na committed, na susundin ang ating Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na paglakad o pamumuhay dito sa mundong ito. Prioritizing faith o yung kanilang pananampalataya over culture. Kasi kailangan nandoon ang malakas nating pananampalataya. Kasi kung masusway tayo ng ating mga tradisyon, ng ating mga kultura, talagang mahirap. Nandito po ang sentro ay ang ating unity, purpose, and spiritual devotion. Ang mga magulang ay dapat manguna at mamuhay ng may kabanalan, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos. Ang pamilya ay dapat nakatayo sa kanyang salita. Ang isang unit o ang ating family ay dapat isang domestic church kung tawagin. Creating a home where God's presence is welcome. Na nandoon, alam ng bawat isa sa atin, tayong mga magulang, ang ating mga anak, mga kapatid, alam natin na nandun lagi ang presensya ng Panginoon sa ating tahanan.
His word o yung kanyang mga salita is valued and followed. Kaya ating pinag-aaralan yan sa ating Bible study family, sa ating Sunday school, at nandoon lagi sa ating mga devotion, sa ating commitment, lalong-lalo na po sa pagtatayo natin ng family altar. Na nandoon, kasama natin ang ating mga anak, ating mga kapatid, na nag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. By committing the household to the Lord, it establishes a new foundation of love. Mapapansin po natin yan. Nandun lagi yung pagmamahalan, nandun lagi yung kagalakan, and spiritual blessing for the family. Hindi po mawawala sa isang pamilya, nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng di magandang pagkakaunawaan. Pero pag ang pamilya ay nakatayo sa pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon, hindi po lulubugon ng araw yan. At nandoon at magkakasundo-sundo at magkakausap-usap at magkakaroon ng maayos na settlement ang bawat isa. Apakahalaga po na dapat ang desisyon ng ating family ay maglingkod sa Panginoon. Make a decision to follow God. At isurrender natin yung ating mga kagustuhan o kalooban sa kanyang desire. Napakahalaga po nating mga magulang sapagkat tayo po ang mangunguna sa ating mga anak sa pagtatayo ng isang family altar. Na nandoon lagi yung ating pananalangin, sama-sama nating pananalangin sa Panginoon, yung ating daily devotion sa Panginoon, at tunay na nandoon makikita natin ang makakapag-share din ng ating mga anak ng kanilang mga challenges sa buhay, sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, ma-share nila sa atin at malalaman ng family at idudulog sa Panginoon. At hindi na kailangan na yung ating mga anak ay pumunta pa sa kanilang mga kaibigan. At doon lahat isabihin ang kanilang mga problema at hindi alam to ng mga magulang. Napakahalaga po na nandoon at lagi tayong umattend and participate in church ministries. Napakaganda po ng makita natin ang ating mga anak na lumalaki sa paglilingkod sa ating Panginoon. Umaawit katulad kanina ng mga papuring awit para sa Panginoon. Nag-aaral at sama-samang nandoon at sumasamba sa Kanya. At laging ang focus natin ay yung God's service. Napakahalaga po, mga kapatid at mga magulang, i-identify natin at alisin natin yung mga tinatawag nating idols dito sa mundong ito. Ano po ba ito yung mga idols na to na binabanggit dito o binabanggit ng inyong abang lingkod? Ito po yung mga distractions like excessive media. Makikita natin sa mga social media. Kadalasan makikita natin sa isang pamilya pag kumakain, hindi na nag-uusap Panay cellphone ang hawak at kanya-kanyang
sinusubaybayan o tinitingnan sa kanilang sa social media. Hindi na makapag-usap ang mga magulang sa kanilang mga anak sapagkat lagi silang may hawak ng kanilang mga cellphone. Laging nandoon sa kwarto at hindi natin alam, baka naman naglalaro lang ng mga video games. Alisin po natin yung greed or selfishness na nagpapalayo sa atin, humahatak sa atin para lumayo tayo sa Diyos. At tayo mismo sa ating pamilya ang gumawa ng aksyon para matanggal ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating daily devotion sa Kanya, sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsunod sa Kanya. Choosing instead to align our resources, yung ating oras and money, and focus with God's service. Sabi nga, ang desisyon ng pamilya na maglingkod sa Panginoon, let your daily actions, yung ating paglakad, yung ating pamumuhay, hindi po yung ating pagsasalita, reflect your faith. Napakadali pong magsalita, napakadali pong magsabi ng ating pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ito ba ay nakikita sa ating pamumuhay? Sapagkat wala pong nalilihim sa Panginoon nababasa ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Kung ano ang nilalaman ng ating pag-iisip. Kaya galit na galit, di ba? Galit na galit siya nung siya ay nabuhay dito sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesus, sa mga Pariseyo at Saduseyo. Ano po ang unang laging niyang sinasabi sa kanila? Mga hypocrites, pakitang tao lamang, sa labas lang. Kasi nakikita ng Panginoon yung mga puso't pag-iisip nila, hindi ganun Serve the Lord through acts of integrity, love and respect in your workplace, para po doon sa ating mga anak na nagtatrabaho, sa ating mga eskwelahan o sa schools na ating pinapasukan, sa ating komunidad, at sa ating tahanan. Bagamat sa atin, ay alam natin na ipakita natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at patuloy natin siyang sinusunod. Nandun lagi, stand firm in your commitment to honor God. God and trust God even when it is not the popular choice. Kadalasan sa ating mga workplace, nako, diyan tayo nasusway. Okay, sa school, nung araw po, ako po ay nagtatrabaho sa isang government office. Ito pong government office na to, talaga namang araw-araw yata, naka-headline kami. Sa pahayagan, sa radyo. At ang pagtatrabaho dito, hindi basta-basta kasi masusway ka dun sa worldly, worldly desires, worldly things. Pero kailangan stand firm, sabi nga dito, even when it's not a popular choice. Kaya po sa aming opisina noon, bago po kami magtrabaho, nananalangin kami. At pati nga po yung aming chairman,
na alam kong malayong-malayo naman sa sitwasyon ng pananampalataya, ay pag nagmi-meeting kami sa umaga, ay ako po pinaglilid niya ng panalangin. Stand firm in your commitment to honor God and trust God, even it's not the popular choice. Kaya nga po, sabi nga po dito sa Mateo 7:24 to 25, ito po kasama rin sa ating paksang talata. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Sinabi ng ating Panginoon yan, isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. These verses teach us that true wisdom lies in not only hearing Jesus' teachings, but acting on them. Kailangan meron tayong pagtugon, meron tayong gawin sa ating mga naririnig na salita ng ating Panginoon. Hindi po maririnig natin, lalabas lang sa kabilang tenga at wala naman tayong ginagawa o wala tayong aksyon na ginagawa. Dito po ay makikita natin yung nandoon at makikreate ng solid foundation ng ating buhay by building on the rock centered on Christ. Siya ang rock ng buhay natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, na nakakasigurado ang bawat isa sa atin. Sa ating mga buhay, hindi po ito bed of roses. Darating ang bagyo sa ating mga buhay. Ito po yung mga bagyo ng trials, hardships, illnesses, loss of loved ones, and final judgment. At makikita natin na ang bawat nakikinig, hindi lang po basta nakikinig, at nagsasagawa ng mga salita ni Jesus ay matutulad sa isang taong matalino. Nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ito po ay nangangahulugan ng stability, specifically trusting and obeying Jesus as the firm foundation. Yung pong may mga verses na susunod dito, ito po yung binanggit ng ating Panginoon ay matutulad sa isang taong matalino. Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita ay matutulad sa isang matalinong tao. Pero kung susundan po natin yung susunod na mga verses dyan, ang isang hinalimbawa naman dyan ay yung isang tao na nakikinig. Ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga salita ni Jesus. Ang inahel tulad po dyan ay hindi siya matalino, kundi isang mangmang na tao. Sapagkat pag dumating ang mga bagyo't baksak agad yung bahay niya. The storms, tulad ng ulan, pagbaha, malalakas na hangin, represents life's challenges. Ano po ito? Mga disappointments, mga temptations,
test the foundation of one's life. Hindi po naman nandun lagi yung darating ang kabiguan natin eh. Narating yung mga tukso sa buhay natin na naglilid minsan kadalasan sa pagkakasala. At dito malalaman yung katatagan ng bawat isa sa ating mananampalataya. Sa ating mga trials, mga pagsubok na dumarating sa atin, relying on Scripture for strength during a personal crisis, napakahalaga po nito. Lalong-lalo na pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay, nandoon tayo sa mabigat na karamdaman, mag-rely tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Instead of relying solely on one's strength. May hangganan po lahat may hangganan po ang tao at ang kaalaman at kapangyarihan ng ating Panginoon ay wala. Ang pangatlo po, ang pamilya ay disenyo ng Diyos. Sabi po dito, the family is a divine institution designed by God. Hindi po ito human invention. Ang Panginoon po ang nagdisenyo ng isang family. At matatandaan natin, nung bumaba dito sa lupa at magkatawan tao ang ating Panginoong Hesukristo, nandoon ang kanyang mga magulang, si Maria at si Jose, na kanyang pinili bilang maging magulang dito sa lupa. Created to reflect His character and foster spiritual growth. Makikita natin, yung isang pamilya should be built on Christ as the foundation. At ipinaprioritize ang God's Word, love, and unity over selfishness. At makikita natin na magdudulot yun ng kapayapaan, ng kagalakan, and general faithfulness. Built on the rock. Sino po yung rock? Ang ating Panginoon. A family built on Christ's teachings can withstand the storms of life. At obserbahan po natin yan. Kapag ang isang pamilya ay hindi nakaangkla doon sa rock na yon, na mismo o pundasyon na yon, mismong si Kristo, at yung sentro ng kanilang family ay hindi ang ating Panginoon, sabi nga dito, without God at the center, efforts to build a strong home are in vain. Wala pong mangyayari. Magkukulaps at magkukulaps itong family ito. At makikita natin ano pong mga resulta. Kitang-kita natin sa kapaligiran. Hindi na po dapat, dito lang sa kapaligiran natin, maobserbahan natin yung mga families na hindi nakasentro ang kanilang pamilya sa ating Panginoon. Dapat ganito po ang magiging structure ng ating family. Christ, siya po ang head ng ating family. Yung husbands, tayo mga kalalakihan, called to lead, tayo po ang mag-lead, magpo-protect, at magpo-provide sa ating family through sacrificial love. Modeling Christ's love for the church. Ang atin namang may bahay, yun po yung nagno-nurture, supporting and comforting, working as a partner in building the home. At lagi nating aalagaan po ang ating mga aalagaan at mamahalin. Sapagkat ang ating mga anak, iyan po yung blessing from the Lord. Pinagkaloob sa atin yan ng ating Panginoon upang alagaan natin, mahalin natin,
At higit sa lahat, ilapit natin sa ating Panginoon. A blessing from the Lord taught to obey and honor their parents. The family serves as a place to love God with all one's heart. Raising children to fear and follow the Lord, families are meant to pass faith to the next generation. Napakahalaga po na makita natin ng ating Panginoon na darating ang mga panahon, maipapasa natin to sa ating mga anak, sa ating mga apo, sunod-sunod na pong henerasyon niya. Ano po itong impact of building on God? Resilience, yung pagiging matatag ng isang tahanan. A godly home stands firm through challenges. Nandun po yung legacy, creates a lasting spiritual inheritance. Miski makikita natin, kaapu-apuhan, susunod ng mga henerasyon, pag wala na po tayo dito sa sanlibutang ito, nandoon at nagpapatuloy yung ating henerasyon. At nandun lagi yung order. It brings peace and reduces chaos through biblical loving structure. At sa ating pong pagtatapos, ay mapapakinggan po natin yung isang awitin naming family. Ito po ay ginawa namin noong panahon ng COVID. Panahon po ng COVID, magkakahiwalay kaming family. Kaming dalawa ng may bahay, kung si Doris, nasa isang tahanan. Sila naman, nandun sa condo namin. Hindi po, COVID yun eh. Nakita natin ang sitwasyon ng mga panahon na yun. Ilang taon din yun. At pakinggan natin ang mensahe ng awit na ito na maririnig natin ngayong umaga. Come and fill our home with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sing together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, In in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord.
mothers, sisters and brothers, in in harmony and love. As for me and my house, We will serve the Lord. as for me and my house, We will serve the Lord. as for me and my house, We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Mananalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa kahalagahan ng isang pamilya, Panginoon, na iyong itinalaga sa bawat isa dito sa mundong ito. Pangunahan niyo po ang samahan, ang aming mga families, Panginoon. Ikaw ang aming maging pundasyon. Ikaw ang aming maging bato, Panginoon. Maging sentro ng aming family. Na nandoon ang aming commitment na sumunod sa iyo, manampalataya sa iyo, at higit sa lahat, Panginoon, paglingkuran ka. Marami pong salamat, Panginoon, at gabayan niyo po ang bawat isang family ng aming Iglesia Unida sa kanyang kalaganapan at dito sa amin sa kongregasyon ng Tipas. Na mahubog namin ang aming families, Panginoon, sa aming paglilingkod, pananampalataya, pagtitiwala at pagsamba sa iyo. Marami pong salamat sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you
wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. 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 Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na mga pagpapala at biyayang itong pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin at naibabalik namin, Panginoon, para sa iyong banal na templo, mga gawain, Panginoon, dito sa iyong banal na templo. Tunay, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala at mangalaga sa bawat isa at ang banal na presensya niyo nawa ang lagi mapa sa amin. At sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy namin ilalapit. Pagindapati mo po ang inyong abang mga lingkod na magpapatong ng kanilang mga kamay sa mga kapatid naming mga sumapit sa kanilang mga kaarawan, anibersaryo ng kanilang mga kasal. At higit sa lahat, may mga pagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan patuloy na ipinagkakaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaaniyahan po sa harapan ang mga nagdaos at magdadaos ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Inaanyayahan na po ang mga magpapasalamat para po sa kanilang mga buhay
Ngayon po ay para po sa ating special prayer sa ating pong mahal na Pastor Air para po sa kanyang patuloy na kagalingan. Pangungunahan po tayo ng ating pong Diakono Cynthia Pilio. Tayo po lahat ay tumayo. As one family, church, let us pray for Pastor Dear Heavenly Father, we glorify your name. You are an awesome God, faithful to your promises. You are our greatest provider. We praise you and honor you. We know what we need, when we need them, and how to supply them. You are an amazing healer and comforter. Your presence itself gives us peace, joy, wisdom, and healing. We are here today as one family, praising you and glorifying you for taking good care of Pastor You have been our fortress during this time of his journey. You are all-knowing. You have touched him and continuously is healing him. We don't know your plan, but surely you have a great plan for him, not only for Pastor but for the whole church. So as one family, we pray. We pray that through Pastor journey, we grow as one family, continuously praising and glorifying you, your name. We believe you have healed him and you will continue to give him wisdom. And this we pray in Jesus' name, and we thank you, O Lord. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang pabaong mensahe. Ang aming pamilya ay dapat mamuhay ng may pagmamahalan, pagkakaisa, kabanalan, at pananampalataya sa Diyos. Ang ating pong mission statement, ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Makakaupo po muna tayo. And isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa atin po sa Tipas Unida Church, the church that para po sa ating ma-announcements ngayon pong ating Sunday service. Ang naghatid po ng mensahe ang ating pong Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, TUC Children's Choir, gayon din po Sister Krisha Talampas. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Lovely Baltazar. Hymns leaders po natin, Brother G-Boy Ocol and Sister Grace Kiabiab. Kasama rin po ang ating pong Brother Ben Filio. Narration leader, TNP Joey Talampas.
Para naman po sa ating pananambahan next week, April 19, 2026, ito pa rin po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Jojo Filio. Tanging awit, Sister Christian Rogers. Gayon din po ang TUC Adult Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Sister Fe Fajardo. Hymns leader po, Sister Jeneline Dimagila. At narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na April 16, 2026, ito po ay sa ganap po na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong TNP EdBay. Patnugot, Sister Chona Pagkalinawan. Testimony, Brother Francis Parico. Tanging awit, Sister Kaya Blaza, and hymns leader, Brother J.M. Fajardo. Narito pa po ang mga magiging speakers for our midweek service. April 23, TNP June Kayabyab. April 30, Sister Chona Pagkalinawan. And May 7 naman po ang atin pong Predicador Jojo Filio. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Sister Lorna Rayos del Sol and Sister Christian Rogers. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash, through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para din po ma-record. Ang Sunday School po ay nagpapatuloy every Sunday po ilan sa ganap po na ika-8 ng umaga dito po sa ating iglesia, and meron din pong online para po sa ating mga adult. And narito po yung mga magiging teachers for the months of April, May, and June. Nandyan po sina Sister Yvette Balida, Sister Kim Moral, Sister Carissa Santa Ana, Sister Lovely Baltazar, Jack Ayan Talampas, TNP Joey Talampas, and Sister Edith Maglipon. And for online naman po for April, Sister Doris Pagsasihan. For May naman po, Sister Noemi Baile. And for June, Sister Nirsa Lantan. Ang Bible study rin po ay patuloy na ginaganap every Saturday sa ganap po na ikalawa ng tanghali. Ito ang BS Family 1 and 2 ay via Zoom at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Ganyan din po ang atin pong prayer meeting. Ito po ay every 6 p.m. via Zoom every Wednesday. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Yan, kahapon po ay muli pong nagkaroon ng gawain sa dako po ng Dreamville. Pinangunahan po ito ng atin pong mga TNPs. Kasama rin po ang ilang members ng kababaihan, mga deacons, mga kalalakihan, young adults, and mga kabataan. So yan po yung mga naganap kahapon sa dako po ng Dreamville for our Dreamville mission. Yan. Ngayon naman po atin pong batiin ang mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Ngayon pong April 12, Sister Sabrina Galendez. Ngayon po ngayon pong April 12, Sister Kaye Plaza. Muli po, happy birthday po sa inyong lahat. Atin din pong i-welcome ang atin pong kapatid na nakasama ngayong umaga. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway po sa atin pong kongregasyon, si Brother John Chrysler Espiritu. Ayun, yun po siya sa may right side. Welcome po muli sa atin pong Tipas Unida Church. Tayo po ay tumayo sa atin pong pagtatapos.